Lord, thank you po sa hapon na to, sa pagkakataon na makapagtanong ulit ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay basbasan mong gawain at makapakinig yung iba, Panginoon, maging sa mga nakakanood nito, iyo pong pagpalain sila. Po aming dalangin in Jesus' name, Amen. Ni Adan at saka ni Eva, sabi ni Brother Gan, may unang may two covenants daw ang Diyos sa kanila. Ang first covenant yung one wife to one is to one lang. So sa time na si ang nag-initiate ng polygamy si Lamech. Yung author noon. Di ba si Abraham maraming asawa din? Patriarch. Yung mga patriarch. Pero yung iba hindi. Like si Moses, walang ano yan, si Isaiah, si Ezekiel, hindi sila ganon. So bakit ano yung ano diyan? Ito yung nangyari sa Old Testament. May nauuna, may nahuhuli. Parang ngayon, yung sa communion, medyo nauna tayo sa marami. Pero kailan natin ituro, no? Hindi pwedeng tahimik lang tayo, hindi tayo nag-share. Hindi, wala tayong extra pakinabang kaysa kanila. Parang pantay lang tayo sa kanila dahil tahimik tayo, lukuhan tayo. Doon sa panahon ng Old Testament, merong single, merong may isang asawa. Si Moses parang di lang yata isa yan eh. Merong multiple asawa. So, ibig sabihin, sa Old Testament, wala pa silang alam dyan. Hindi pa maliwanag sa kanila yan. Kung meron mang nakakaalam o nakakagawa at tsambahan aksidente, hindi na pero pagdating sa New Testament, ang tawag dyan progressive revelation. Yan ang siguro hindi pa napapaliwanag ng iba, no? Parang sabi na, ito yung covenant dyan, yan yung covenant ngayon. Ang tawag natin dyan, progressive revelation. Paano yung dati, sabi ni Gan, 1:1, naging polygamy. Yan yung apostasy. O, ibig sabihin, deterioration. At saka may restoration. Ang deterioration, parang type ng backslide. Apostasy yan. Follow up. Great ang commission ng Diyos, be fruitful and multiply. So paano yun gagawin? So parang it was permissive will pa rin dun sa aspeto na yan. Para halimbawa, God is the author kung bakit nag-asawa ng panibago si Abraham. Bakit siya nagkumuha ng panibagong para lumabas si Ismael. So sabi ng Diyos kay Sarai, makinig ka sa asawa mo. Nung time ni Adam and Eve, pantay sila, 'di ba? Sabi ni Gan, pantay sila. Hindi kailangan magpasakop yung babae sa lalaki. Walang actually, utos na may mas nauna pang pantay eh. Kaso hindi na yan alam ni Gan. May nauna pang pantay. May pantay sila kasi ang sabi doon sa pangalawang covenant, thy desire shall be unto thy husband, and he shall rule over thee. Ganun. Yung pag-rule at yung desire sa asawa mo lang. Pero before, walang ganun eh. So, ang sabi lang, be fruitful and multiply. Yun lang yung commission. So, ano nga yan? Anong comment mo doon sa dagdag. Progressive revelation lahat yan. Kahit yung pagkahulog at ang sagot sa pagkahulog, progressive revelation yan. Hindi yung hulog ang progressive yung sagot sa pagkahulog. So meron tayong yung ang Diyos mismo ang Diyos mismo ang sabi niya makinig ka sa asawa mo.
So, paano Sandali. yun? Hindi, yung tinutukoy mo si Eva makinig kay Adan. Hindi, So, si yan ay progressive revelation dahil sa pagkahulog. Abraham and Sarah. Yung Ayaw kesa, sundin ni Abraham, hindi ko alam na may nakasulat yan, ha? Inutusan ng Diyos si Abraham makinig kay Sarah, oh, Sarai. may Pakibasa, talata. no? Pakibasa na lang. Kasi di ko nabasa yan. Ang alam ko nga, kasalanan yan eh. Makinig ka dun sa asawa mo. Kasi ayaw sundin. Pakibasa. Oh, Pakibasa. hanap. Okay? Bago sa akin yan, ha? Bago sa akin yan. Yung inutusan ng Diyos si Abraham makinig kay Sarai. Meron nga progressive revelation o spoken word, no? Tawag ko spoken word. Hindi lang siguro end time, kahit denomination, na yung pakinig ni Abraham kay Sarai ay kasalanan. Permissive nga lang. Diba? Tinolerate. Connected yun doon sa doon sa the desire, thy desire shall be unto your husband, and he shall Baliktad, he shall rule over thee. Lalaki yung sinabi, yung pakikinggan ng iba. Hindi sinasabi ko. Bakit Baliktad gusto naman yan. Baliktad naman to. Si Abraham ang inutusan ng Diyos makinig kay Sarai. Ayaw ni Abraham na sundin si Sarah. Doon sa doon sa gustong mangyari. Sabi niya, kumuha ka ng hindi connected, kahawig siya na baliktad, no? Sige, basahin natin. Kung meron man yan, Genesis 21:12. sige, basa tayo. Bago to sa akin, no? Kahit nga doon sa turo natin na Ito, yung babae pwede masunod, di ko pa ito magamit eh. Ayan. Kita. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin. Tagalog pa yun. Kasi Pinoy naman tayo. Tagalog broadcast pala ito. Kahit dahil sa iyong alipin, sa lahat ng sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig. Sapagkat isa at tatawagin ang iyong lahi. Sige, atras tayo. So, maganda yung tanong mo, parang part of plano ng Diyos lumabas si Ishmael. At ang bagay ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham. Di ba sabi natin, pantay lumabas na. Ay, alam ko to. Hindi to. Na-misunderstood ko yung tanong mo eh. Akala ko yung tanong mo para sipingan si Hagar. Ito pala. Ito, ginamit ko rin to kay Joey Iboy, kaya nakaligtas sa marriage ni Joey Iboy. Tingnan mo to Ito ay, alam ko na to, nabasa ko na to. Gusto palayasin ni Sarah si Hagar. Kasama na si Ishmael. Kasi tinuya-tuya siya, winalanggalang siya. Ngayon, ayaw ni Abraham kasi mahal niya yung anak niya. Mahal din niya kahit hindi niya original na asawa si Hagar, mahal na rin niya. Ito yung pagbabatayan niya na Muslim. Andyan na yan. Andyan na yan. So, kinatigan ng Diyos si Sarah, kasi ibig sabihin, may consequence yung pagwalang galang nila kay Sarah, no? Parang palo yan. Lililigtas din ng Diyos si Hagar at Ishmael. Kita mo yung pag-ibig ng Diyos. So, itong aspect, ito, dahil nandyan na yan, tama yung utos ng Diyos, hindi mali. Yung akala ko, yung lumalabag sa utak ko, hindi mo na iditatali. Yung inutusan ng Diyos si Abraham, makinig kay Sarah, nasipingan si Hagar. Yan yung akala kong ibig mong sabihin. Kaya yung utak ko parang, kasi may spoken word lang, hindi lang end time, pati denomination mali yun Sariling diskarte yun Ano yung sariling diskarte? Parang tutulong sa sariling paraan ni Sarah, parang si Cain, no? Sariling paraan ni Sarah, tutulungan niya matupad ang prophecy kasi matanda na siya, hindi na raw siya magkakaanak. Tutulungan niya matupad ang prophecy kaya nagbigay ng bata. Kanina nga iniisip ko nung akala ko yan, yung tinutukoy mo. Parang kahit nga yung sa turo natin sa PTA ngayon na kahit magulang
yung nanay pwede masunod kung mas advanced siya. Hindi ko rin magamit kasi mali yung halimbawa yan. Hindi ko rin magamit yan Pero ngayon, na-justified na. Dati na ko na itong nabasa na yung susundin kay Sarah, hindi yung sipingan si Hagar. Yung susundin si Sarah, palayasin sila. Dahil walang galang sila. No? Palayasin sila. Nagmamataas na sila So, pinapakita ng Diyos, sino yung may mali? May mali si Hagar. Hindi, Hindi may mali si ano Sarah dito, dun. wait lang ba, Francis, may ano dito. Oo. Sabi ni Sarah, siyempre nagmamalaki na si Hagar dyan bago Oo. yung talatang binasa ni Enoch. Sa chapter 16, may conversation sila na si Yahweh ang parang gusto niyang humatol dun sa sabi ni Sarah dun sa bagay na yan. What I mean is yung bagay na yan, yung pakikinig doon sa kanyang asawa. Hindi ko naman tinutukoy presi diyan yung pinakakwento. There was a time kailangan makinig ka doon sa asawa mo, parang ganoon. Na parang Turo ko nga yan doon sa una. Bilang yan. Hindi, mali ba yan na makinig ka doon sa asawa mo? Hindi, turo ko nga na dapat tayo nakikinig bilang bere yan Ang PTE natin, ang LCM na tinuturo ko at PTA. Ito nga yung question. Doon una, he shall rule over thee. Kailangan magpasakop doon sa asawa. Tapos siya magpapanginoon sa iyo, sabi niya. Doon sa unang sa sumpa yun yung binigay naman mandate ng Diyos sa kanila. Tapos sa New Testament or doon sa ibang mga passages, ito kasi siyempre sa una pantay. Tapos ngayon kailangan bumaba sila. Tapos ngayon itong aspeto na to, makinig ka sa asawa mo. Hindi whether kung ano mang kwento 'yan. Kailangan niya makinig sa asawa niya. Kasi there was a time hindi lahat alam ni Abraham yung gagawin. Ito nga ito ebidensya ng pagkabere yan, no? Oo. Sa hukom aspect yan. Dahil sa hukom, di ba matagal ko na tinuro kahit wala pang wording na hukom the head of Christ is God, the head of man is Christ, the head of the woman is man. Ito, spoken word ko to, no? Kunwari, hindi sumunod yung man. Dumirekta ang woman sa God. Ibig sabihin, kailan sumunod siya sa God, kay Christ, sa nakakataas, kung yung asawa niya ayaw sumunod kay Christ. Tunay, susunod yung asawang babae sa lalaki na sumusunod kay Christ. Yan yung nakatagong revelation dyan. Pag lumabas na kay Christ, kunwari yung pinapagwa, labag na kay Christ, no? Mag-Nicolaita o magbenta na sigarilyo naman yan. Sumunod siya kay Christ. O kay God. Hindi niya susundin asawa niya kung ang pinapagawa ay labag na kay God and Christ. Di ba matagal ko nang tinuro yan, naalala mo? Paano naman? Siyempre, so, ito yung pagkabirehan. Kakontras yan ni Ahab tsaka ni Jezebel. Yung espiritu ni Jezebel na nag-rule na dun sa asawa niya. Na siya yung masusunod. Hindi niyan bere yan. Nicolaita niya. Ito na yung tanong ko regarding sa hukom na may kinalaman. Okay, sige. Kung ang pinag-uusapan ay training sa anak na pinapatupad ng tatay, halimbawa ako, tas hindi sinusunod ng aking asawa, matatawag ko bang Jezebel spirit yan? Hindi, pwedeng Jezebel spirit kung siya ay mali. Pero, yung hindi sumusunod, may gusto siyang para. Kung yung asawa mo yung mali, Jezebel spirit yan. Kaya may hukom tayo, may adjustment, may update, may upgrade. Kasi minsan kalaban natin yung asawa natin, kailangan tayo magpatulong sa hukom. No? Yung mayroon ng pinayuhan, kailan tumawag araw-araw, nalimutan na naman. So kailan may pagpalakas sa kanya tumawag araw-araw. So kaya naman lumalakas yung asawang mahina, lukewarm, kapos o kahit pa Nicolaita. Dahil tayo rin ay relax sa hukom, no? May paraan diyan Hindi ko sabihin lahat may paraan Pahirap ng pahirap yan kung matigas ulo natin. Kung nagsasariling diskarte tayo. Pero almost karamihan may pag-asa.
Hindi natin ina-avail yung pag-asa eh. Parang winawaldas natin yung pagkakataon. So, same doon sa pinayuhan ko, ganun din dito, no? So, ang leksyon diyan bilang Berean, minsan tama yung babae, minsan tama yung lalaki. Kaya tayo may hukom kasi hindi nyo mapagkakasunduan, hindi pa kayo pareho mature eh. Hindi nyo mapagkakasunduan yung tama kasi iba yung akala niyan tama, no? Nagmamatigas siya. So, kailangan niya ng hukom para ipakita maayos na hukom na sino yung may mali. So, hindi pa na-avail yung pakinabang na yan. Dati, malapit-lapit na eh, nauntal eh. Dati, naalala ko, meron na yung couple session ba yan? Oh. So, nare-revive eh. So, itong couple session, naputol, ngayon, di na nabalik. No? Kung ang kapatiran, pwede natin i-session kung may problem, may alitan o may diferensya o may ano. Kahit nga hindi kayo magkaroon ng alitan pero nakikita mo may problem siya, kailangan ng network session. Eh sa asawa lalo na. Kung ang napangasawa natin, kalaban natin. Ibig sabihin hindi pa nga graduate na LCM natin. Hindi pa bayad yung dote. So, maliban, kayo na yung pinaka-matured sa lahat, kayo na yung nagpapayo sa iba, kailangan nyo talaga magpa-session para lumakas. Kunwari, nagsasubmit naman siya sa hukom. E di mapakita sa kanya, mali siya. Di ba? Pag nakita niya mali siya, wala na siyang dahilan para tagisan sa'yo. O magpapakumbaba na lang siya. Both ways yan. Kung paano kumali ang judgment na lalaki, may way out ang babae dahil sa hukom para minsan kasi sa end time hindi na to na-address eh. Pag lalaki ang may mali, pasensya lang yung babae. Polygamy kanina na one husband, one wife, pagkaroon ng polygamy. So itong polygamy, kailangan may pakidagdag na lang sa outline yung wala yata masyadong nagpapaliwanag na kaya tayo may monogamy because of progressive. At spoken word yan. Gusto ko to sabihin na. Kasama na to sagot kay Barmenan. Ang monogamy ngayon sa New Testament, in reality, yan ay part ng spoken word. Dito galing sa akin, dito galing kay Barbanam o Jackson. Galing to kahit sa Katoliko. Pero hindi ganyan ang paliwanag ng Katoliko. Wala pa naman nagpapaliwanag na ito ay part ng progressive. Siyempre, tatanungin ng Katoliko, bakit sa Old Testament? Nasabi ng Muslim. Tapos, gusto ko ikwento yung dati ko nang kinikwento sa inyo. Nag-dare si Barcelon, kung kilala niyo si Barcelon, sa radyo DWAD. Nakikinig ako nun. Bigyan niyo akong talata na isa lang ang dapat asawa. Magpaano ko, huhubarin ko yung pagka-Muslim ko, kaya ganyan ko, ano pa. Tumawag ako kasi may telepono ko, nag-init ako eh. Ito, 1 Timothy 3:1, ganyan. Hindi. Ano yan? Pastor yan eh. Sakay na po na ako sa debate sa ibang pagkakataon. So, kaya ang malakas sa loob niya kasi nasuyod na niya yung Bible. Dati naman siya Kristiyano, pastor ng Assemblies of God eh. Pero pag ikaw ay detractor, mas marami kang natatandaan na panglaban doon sa ano eh. Whether ikaw ay pro. Na yan, ang pinaparusa, ang sinasabihan lang naman dyan, si Eve, na siya yung papanginoon. Generalized by yung sumpa o subjective. Tapos na ako dyan. Yun ko doon sa and the man begin to call upon the name of the Lord sa panahon ni Seth. Bakit yung mismong sa panahon ni Adan, bakit nawala sila sa sa
I mean, yung nawala yung general knowledge nila or yung pagkakilala nila sa Diyos. And bakit sa panahon pa talaga ni Seth, di ba anak sila ng Diyos? Ano nangyari sa kanila? Baka turo ni ganyan, ano? Pero hindi naman kay Adan yan, yung mga anak ni Adan yan. Di ba buhay pa naman noon si Adan kasi siyempre panahon ni Seth, ilang taon pa naman bago Hindi namatay, mo di ba? kontrolado yung apo-apo mo. Kaya nga, Hindi. Ang tanong kasi, generalize kasi yung verse, brother, repeat na mabasahin natin ha. spoken word lang ni ganyan. Hindi Pwedeng tama, spoken pwedeng word. hindi. Hindi sa spoken word. Hindi Sasabihin naman ko ako ano yung spoken nagtatanong. word, ha? Sasabihin ko Ito. sa'yo ano yung spoken word, ha? At Ang spoken word, hindi yan letra per letra nakasulat sa Bible. Ibig sabihin, extra paliwanag mo yan para lang lumiwanag ang Bible. Nakuha mo, Bern? Enoch? hindi exegesis. May nakalagay Ayan, talaga nagsimula, napatimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan. Ayan brother Rep. So, kaya ko sinabi spoken word, tingnan mo. Hindi nakasulat dyan, ito yung paliwanag ni Gan, mali ang tawag nila, mali na yung pagkakilala nila sa Diyos. O, yan ang spoken word ni Gan. Hindi yan nakasulat letra per letra. Di ba yun yung purpose ngayon ni Adan? ni Jackson dyan, eh. Hindi, brother Rep, yung tanong ko kasi, di ba yun yung purpose ni Adan? Kasi, tinan mo, generalize kasi yung kanila dito, noon ay pinasimulan ng mga tao. So, ibig sabihin yung mga tao, di ba, kasama din dito lahat sila. Either na sa lahi ni Adan or doon sa lahi ni Cain. Dapat may alam nila to kasi andun sila lahat sa vicinity ng ng bago lumabas si Cain papunta doon sa Nod eh. Ang tinatanong mo yung paliwanag ni Gan na pati yung lahi ni Adan Hindi yun ang tanong ko, brother. Ang tanong ko sa'yo, wala namang kailaman dito si brother Gan. Ang tinatanong ko, ano yung paliwanag mo dito? O sige, Bakit yung tao ang paliwanag doon? ko dati, Okay. ang paliwanag ko dati, ang spoken word ko dati, hindi pa katulad kay Gan. Ang spoken word ko dyan ay yung anak ni Adan ay tumatawag sa Diyos. Ganun kababaw. Kumbaga, hindi kasing dagdag detalye kay Gan. Yung kay Gan, hindi hang pangako sa parte niyan eh. Posibleng tama si Gan, pero hindi pa masyadong maliwanag sa akin na yan ay maling tawag o maling pagkakilala. Pwedeng tama, hindi ako nagsasarado. Kumbaga sa Mark of Cain, mas malalim, yung sin of Ham, kasama na yung Mark of Cain, kasi yung Mark of Cain tanggap na yung Jackson eh. Yung sin of Ham, hindi yan tanggap ni Jackson. At yung pure seed Noah, mas maliwanag pa sa akin yan kaysa ito. So ito mas hang pa ako na yan ay maling tawag o maling pagkakilala. Okay? Na yan nilahat. Sabi mo nga nilahat eh. Kung sa bagay, itong paliwanag ko pambata, pang beginner, pang evangelize to. Kunwari, nagtuturo ako sa labas. Ginagamit ko tong talatan to para ipakita yung dalawang lahi ni Adan. Ang lahi ni Adan, iba sa lahi ni Cain. Lahi ni Cain, walang pakialam sa Diyos. Tinatype ko rin sa panahon natin ngayon, no? Meron sa atin walang pakialam sa Diyos, meron sa atin may pakialam sa Diyos. So, yung may pakialam sa Diyos, yung tumatawag sa Diyos. Pwede literal natin eh. Ang pamilya ba natin tumatawag sa Diyos? Yan. Ang pamilya ba natin tumatawag sa Diyos? So, ito pwedeng parallel type, no? Yan ang approach ko. Yan ang gamit ko noon pa. Ngayon, hindi ko pa naituro pansarili ko yung version ni Gan. Pero minsan nakikita akong ebidensya, maaaring may tama siya, pero hindi ko naalala, hindi pa magadong katibay. Hindi ko na to nadadaanan, okay? Kaya madadaanan lang to kung lahat kayo nag-aaral, tulad mo, Enoch, nadaanan mo to, tinanong mo to. Turo ko, mababaw lang, kung tama si Gan, mababaw tong version ko, pero pang beginner to. Pero yung mga galing kay Jackson, pareho siguro sa paliwanag ko eh. Na yung lahi ni Adan tumatawag sa Diyos. Yung lahi ni Cain hindi tumatawag sa Diyos. Puro libangan yan, whether masamang libangan o mabuting libangan. Yung engineering, pagtayo ng syudad, yung pagsaka, yung paggawa ng tugtog. Pero tugtog na walang Diyos yun, ha? Sige. Si Seth, di ba si Seth ang parang kapalit? Hindi, sorry pala, si Enos.
Sa time ni Si Enos, Seth ang kapalit ni Abel. si Seth yung Si Seth kapalit. ang Pero kapalit ni Abel. kung nagkaanak si Seth, si Enos, doon daw nag-start yung tao to call upon the name of the Lord. So sa paliwanag ko, PTA yan. Ibig sabihin, they call upon the name of the Lord dahil may namana sila sa magulang nila. Na Hindi, relationship sa Diyos. Dati namang tinuturo ni Adan na they need to call upon the name of the Lord. So ibig sabihin, itong kay Enos, kaya PTA kasi apo na to di ba? Naabutan pa ni Abel at ni Adad at ni Seth yung Diyos Ibig sabihin, yung first generation, kitang-kita pa yan. Yung susunod generation, hindi na nakikita nila yung Diyos. Hindi na nila nakikita yung theophany. Nasa kwento na ng magulang yan. Nasa paliwanag na ng magulang o pinapagawa ng magulang. So yan ay another spoken word evidence ng PTA. Kasi kailangan mamana ng anak yung relasyon ng magulang sa Diyos. To singit PTA, no? Ay, ipapamana mo ba yung relasyon? Yan yung mas higit pa sa pera. O higit pa sa karunungan ng lupa o trabaho. Namana mo yung relasyon niya sa Diyos. Abraham, Isaac, Jacob. May relasyon lahat sa Diyos. Papunta kay Joseph. Yung mga kapatid lang niya medyo nikuluk. So, ito, syempre nagsisi rin. So, yan, isang halimbawa ko kung sa line ng paliwanag ko, itong Enos, ito na yung PTA na, ebidensya na ng Isaiah 59:21, no? Deuteronomy 6:7, yan. So, yung mga first generation ni Adan, medyo nakikita pa yung theophany. Ito ngayon, hindi na. Susulpot-sulpot na lang theophany. Yan. O yan. Anyway, ang topic natin kabanalan. So sisingit lang ako. Ultimate holiness natin, kailangan maging progressive tayo. Kailangan lumago tayo sa hukom. Siyempre, yung hukom din yung mabababaw. So may hukom yung malalalim. So, ang oddball natin ngayon, ang kabanalan natin ngayon, hindi lang sa damit o buhok. Hindi mali sila. Yung nagturo niyan dati. Sabi nga ni Kristo, exceed the righteousness of the Pharisees. Kailangan ma-exceed natin yung abot ng mga oneness at end time. No? Kung bumagsak tayo dyan, kailangan magpaalalahanan tayo. No? Ako pa pinapagalitan ng isang ministro na kaya pang dahilan lang na para mag-lukewarm dahil kasi sila ganyan, tigas ulo Pero yung paalalahanan, di kulang tayo sa paalala, aminin natin, kulang tayo sa paalala. Di ba? Mabagal. Kaya paalala natin isang beses lang, hindi pa ulit-ulit. Kailangan makulit tayo. Nangihina tayo magpaalala. Kunwari, isang beses, dalawang beses, sumuko na agad tayo. Kung tinakwil ka niya, yan ay Nicolaita. Hindi ka naman tinakwil Nag-lukewarm lang Kailangan tayo bilang manggagawa, maging masipag tayo, magpaalala. Ulit-ulitin natin yan. Nakita natin, naka-makeup, nakakulay ang buhok. Hindi mo naman pinagalitan Binulungan mo lang kahit utusan mo yung diakon mo magbulong Sa kakaulit-ulit, baka sumunod yan sa Diyos na tanggalin na niya yung kulay sa buhok, di ba? Makeup. Okay, so, yan, tama yan, pero tayo ay progressive. Ano yung kabanal? Hindi lang nandyan, kasi naabot na yun ng iba Kasama na yung hukom. Ang hukom, offensive yan. Ano yung training? Kabanalan yan. No? Yung gawi, yung hindi ka mapundi, hindi ka magmumura. Talo tayo ng iba dyan, progressive yan. Ibig sabihin, yung buhay natin, sinakop natin sa Diyos, kabanalan yan. Hindi lang yung mukha kang mabait, mukha kang desente manamit, no? Pati pag-uugali natin, yung pagkaberean versus Niculuk, kabanalan yan. Sige. Ano po yung mga talata na kolorete sa buhok or yung kulay sa muka? Ito, masasabi ko, spoken word to, no? Pero yung talata ng mga Pentecostals,
ano yan, kay Jezebel. Siyempre, hindi ko na naalala. Kings yata yun eh. Pero kailangan mo pa rin spoken word kasi hindi nakasulat letra per letra sa Bible. Huwag kayong magkolorete na mukha. No? So, pwede gamitin ng mga ano sa atin. Ay, wala ano mo nakasulat eh. Di parang babalik ka sa denominasyon. Pwede silang paglaban yan. Mga Trinitarian, no? May kolorete sa mukha. Pero hindi lahat ng Trinitarian. May Trinitarian Pentecostals, alam nila mali na yung kolorete sa mukha. Pagpasok ng oneness, halos lahat yan. Abot nila, halos lahat. May kukunting oneness na hybrid. Na mali ang kolorete sa mukha. Yung makeup, no? Ang talata na makita mo, pininturahan ni Jezebel ang mukha niya. So, yan yung talata na mabasa mo sa Kings. Hanapin nyo, i-google nyo. So, yan lang ang pinakatalata. Kaya spoken word na yung paliwanag ko. Kung hindi nyo naintindihan ng spoken word, pwedeng pa kayong debatihin ng mga letra per letra basa eh. Yung mga makarema. Kasi rema, literal nakasulat, no? Yung Hello, makalogo, Professor. spoken word yung ay, hindi ko na ilagay yung koloreta doon sa outline. Kasama na sa damit yan. Meron makeup, no? Makeup. Salamat sa tanong. Related. So, yan ay spoken word. Ano spoken word? At hindi pa sa panahon natin, okay, Barban, sa panahon pa ng Pentecostals yan. O mga Metodista. Hindi siguro Metodista mismo. May between Methodist and Pentecostal, meron nang nakatanggap na revelation na yan. So, kunin natin yung katotohanan nila. Okay? Although hindi yan masyadong major, pero isang halimbawa lang yan ng desire natin maging banal. No? So, tama na. Dagdagan ko. Ito napulot ko to kay Barlito, pero progressive tayo Spoken word tayo. Hindi kung kanino lang nanggaling. Nakuha ni Lito to sa mga oneness. So sa end time siguro meron o wala, no? Sa oneness sure to meron. Pag nagsamba, wag niyo itali yung buhok niyo. Mga babae pinag-usapan natin Wag niyo itali yung buhok niyo. Ilugay niyo yung buhok niyo. Halos lahat ng nakita ko nakatali. Siyempre may end time din nakatali. So oneness lang nakatanggap na revelation na to. Ilugay niyo yung buhok niyo kapag nagsasamba kayo. Meron ba letra per letra? Malapit na. Meron, malapit na. Kasi nakasulat dun sa Bible, huwag kayong magsamba na ang buhok nyo ay natakpan. So yung tali, parang natakpan din yan. Kundi, so may binanggit pa niya yung pagsamba. So ang lapit ng talata ng mga wares. So, hindi lang to spoken word, dagdag tuloy pa rin spoken word dahil so what, paano yung ibang nakatali? Uunawain ng Diyos yan. Pero kung abot mo yan, gusto mo maging pleasing to the Lord, ilugay mo. So dito sa ating pagsamba, tuturo ko rin sa Bible School yan, ituro na natin. Kahit mababaw yan, no? Na ilugay nyo yung buhok nyo. Pakita nyo mahaba ang buhok nyo. Parang pakita ng submission yan. Pakita rin sa Diyos yan. Ng iyong pagsamba. Ito po, tungkol sa pag-ano ng buhok. Kasi, yun ang nagiging, kumbaga, hindi nasusunod yung ganong kabanalan. Kasi Christian, pero papaputol ng buhok. Papaputol ng buhok. Ano ang kasalanan sa ganyang sitwasyon? Kasi, pinag-usapan natin kabanalan tungkol sa buhok. Okay, itong sagot na to, magandang tanong yan, no? Ang sagot na to, ay parang sagot na rin sa tanong ng tuldok. Pag hindi ba nakatuldok, hindi naligtas? Okay. Hindi yung tuldok per se. O hindi yung buhok per se. Si Jackson nga, hindi na ganyan kahigpit Kaya makapakita ng picture ni Jackson, no? Nagbago na si Jackson Pero hindi yan ang punto. Ito yung punto, Mare. Ito yung nakita ni Jackson. Hindi yung tuldok, hindi yung ballpen na pinalabas ng teacher, hindi yung buhok, kundi yung puso. Sa puso mo ba nagmamatigas ka o nagpapakumbaba ka? Diba? Kain ba yung puso mo o Abel? O Seth? Ang puso mo ba lukewarm? Yung lukewarm, buti umaamin pa yan. Lukewarm.
Nicolaita yan, nagmamatigas. So yun ang sagot. It doesn't matter kung tuldok yan sa scribe post o buhok. Pag meron tayong pinagawa, hindi naman mahirap gawin eh. Hindi naman tinuruan ka, ilublub yung kamay mo sa mantika eh. Lugay mo lang buhok mo eh. Di ba? During service. So, Huwag mo gupitin. ibig Kung sabihin, hindi emergency, wag mo gupitin. Ay, mainiinitan ko. Hindi emergency yan. Inainitan ka. Tinatali mo nga eh. Hindi bawal tali yan pag hindi oras na service. So, sagot na yan, Sister Balen. Ang okay, kaligtasan sige. nasa puso. O, tama. Ikaw ba So, pwede ay- magpagupit. So, pwede Hindi. magpagupit kasi hindi naman tumitingin sa ano eh. Mali, sa sis. Makinig ka. buhok. Sige. Magpagupit ka lang, babae magpagupit ka lang kung may emergency kasi yung utak mo ooperahan. Kunwari, kailangan kalbuhin kita kasi bubutasin namin yung bungo mo eh. Di ba? Okay. Pero kung walang emergency, wag mo gupitin bilang pagsunod sa progressive revelation. Mhm. Ang progressive revelation, kahit maliit, kunwari, may mas mahalaga, may mas maliit. Ano yung mas mahalaga? Bere yan. Mas mahalaga yan. Yung buhok. Hindi yan kasing lalim ng bere yan. Pang mababaw. Pero mahal mong Diyos eh. Mahal mo si Kristo eh. Oh. O kaya, under PTA, mahal mo yung magulang mo. Under LCM, mahal mo yung asawa mo. So, hindi mo Kasi puputulin may hirap buhok eh, kung nasusunod walang emergency. Yung tao Hindi mo nasusunod. puputulin. Yung nagpuputol ng buhok ngayon, may sa demonyo yan eh. Alam niyo ba bakit? Impluensya ng sanlibutan. O, hindi ko sinabi demonyo sila. Sinabi ko May may sa sanlibutan. So, ibig sabihin, yung impluensya ng sanlibutan yun eh. Anong impluensya ng sanlibutan? Yung ang tawag dyan, may term si Jackson din eh. Yung bobbing her hair. At term din ni Barbanam yun, bobbing her hair. Yan ay sumasabay ka sa uso. Yan. Purposes. Sumasabay ka Ang sa uso. matindi pa Hindi yan niyan. emergency. Sumasabay ka sa Francis. puso. Yung Ang spirito na matindi sa pa, libutan, ano eh. O sige, sige. Pinapaputol, tapos nagwiwig, para humaba. O, iba pa yan, no? Iba pa yan. Malala Diba? yan. Pero ang tinutukoy ko, yung nagpaputol ngayon, ang spirito ng nagpapaputol ngayon dahil sa uso. Ayun nga, sumusunod sa uso. So, ang ganda ng design. Ang ganda ng dekorasyon. Lalo akong So, may nangatwiran sa akin dati, uy, yung mga patutot, nagpahaba rin ng buka. O, labas yan. Nalimutan ko, tas Kogyo na yung nangatwiran, o siguro, Kogyo na yan. Kasi, kung sa Binondo, di pa ako nagtuturo, ang kausap ko lang naman, kapatiran dun. Siguro, hindi ko maalala kung wala pa ako sa Kogyo o nasa Kogyo na ako. Pero may nangatwiran, siguro wala pa ako sa Kogyo. May nangatwiran ng ganyan. O, sagutin ko yan, kahit hindi kayo nagtanong ng ganyan. Ngayon, ang patoto, siyempre may make-up pa yan. Hindi lang yung nagpahaba ng buhok. Nagpa-ikli ng damit yan, nagpa-make-up din yan. Yung shorts. Marami ba sa atin nagsha-shorts? O yan, kasama kung progressive revelation, patotot yan. Patotot yan. So, tinutukoy ko babae mas absuelto ang lalaki. Pero, ako nga dati nag-shorts, Francis, kung sa bahay lang, kapatid. nag-short ka. Ano sa'yo mo? Paano kung sa bahay lang, short ka? Hindi, ganito, kung walang nakakakita, Halimbawa, naglalaba ka. hindi, pwede sandali. Progressive lang tayo. Kung kayang gawin ng ibang end time, kayang gawin ng mga oneness, gawin din natin. Di ba? So, bawal talaga ang short. Alam mo, dati wala naman short eh. Pag naglalaba pa rin lola-lolo natin. Di ba? Oh, mahaba Natin kasi dahilan damit yan. mo parang. Huwag natin Mahaba. dahilan yan. Ako nga, hindi ako ganun kahigpit. Pag walang nakakakita, sige, emergency lang, mag-short ka. Okay, laba o naman yan. May nagbiro nga manggagawa eh. Hindi ko na babanggitin ang pangalan niya.
Ay, kahit huwag ka na magdamit sa bahay. Tawanan yung mga pastor. Ay, wala, hindi pwede yun. Hindi, sinabi ko lang na may dati, nung may pinag-usapan yan. Nandun na bahay ni Bar Ronald eh. Tapos kaya, pag walang nakakita, tapos sumagot siya. Hindi, kahit wala ng damit. Tanong pa nga, kahit natutulog eh. Pero ang issue rito, balik tayo sa topic natin. Marami ba sa ating anak, pati na rin nanay siguro, nagsha-short sa bahay? Marami. May trabaho tayo, may ministry tayo. Ako Diba? naka-short. So part ng kabanalan yan. Babae tinutukoy ko mas absuelto ang lalaki. Francis, inaamin ko sa bahay. Di syempre, ito yan eh. Tapos, Yan ay Francis, takbo ng panahon. Hindi yan dahil noon pa yan. Kundi sleeveless. takbo ng, yan ay part ng ng impluensya ng sanlibutan yan eh. Bawal Yung pala putol talaga buhok, yun. make-up, saka shorts. So, Inaamin ko kasi, ganun eh. kaya nga, kung umabante ang oneness, bakit tayo lulublob sa Trinitarian na Wala na yung kabanalan. Kaya nga, so wag tayo tahimik. Ibig Huwag tayo sabihin, tahimik. sa bahay, Aminin natin, bawal yung nagkukulang short. tayo. Malay na. Ano sa'yo mo? sleeveless. Sa bahay, Ha? walang short at saka sleeveless na damit. Kasi Yung pawisin sleeveless ako eh. Yung sleeveless hindi mabigat. Pawisin Pero- kasi ako, nakakatatlong damit ako, 6 maghapon. Kaya hindi pwede isa lang. Sandali, shorts lang ang Mm. yung sleeveless hindi malaking bagay sa akin. Pero kung gusto niyo magpahaba ng sleeve, okay lang. Kasi yung oneness sobrang yung kinukuha ko yung medyo sensible sa oneness. Pero so naunang oneness bagong end time sabi mo end time lang batayan. Hindi end time minana rin nila yan sa oneness. Tinatawag natin yung katotohanan na Naintindihan mo yung sleeveless? Yung walang pakpak sa alam ko kamay? yung sleeveless, ang sleeveless walang manggas. Tama. Yan. Ayun, Oh, sa retrato? Sa oneness, merong oneness, pati sleeveless kasalanan. Nakuha mo? Ganun. E di pati t-shirt Hindi. kasalanan na rin. Kasi yung t-shirt, Minsan, Hindi maikli na lang yung manggas eh. Ano ba yun? so hindi ko muna inaano yung sleeveless. Init-init. Yung halata sa atin, yung halata na lang. Yung palda, shorts, maikling palda, make-up, kulay buhok. Halatang impluensyado ng sanlibutan. Yung t-shirt, kahit kung maikli ang manggas, halos sleeveless na yan, hindi pa masyado yan. Okay? Yan talagang sa Baka siguro hindi sleeveless ang dapat na tanong, yung cleavage, yung pinapakita na yung cleavage, ano yung tawag diyan? yung Sa dibdib. Tagalog yung sa leeg, yung malaki ang malaki Oo, dito sa dibdib. dibdib, ano yung tawag diyan? Di ko Wala maano. ba tayong term? Wala tayong term. O, ang term ng sanlibutan, kita ang Wangwang. cleavage. Okay? Wang-wang. Kita ang Wangwang ang cleavage. So, dibdib. ano sa'yo mo? Wang-wang daw. Wangwang ang dibdib. Bisaya kasi sa amin. Wangwang. Di wangwang. Okay. O, sige. Ngayon, Wang-wang. so makinig kayo. Mas Okay. magandang itanong mo, yung mas malaki ang wangwang kaysa manggas, di ba? Nagkakalayan. Oo, mas malaking kasalanan yung wangwang kaysa sa manggas. Although yung oneness, syempre, pinapansin nila yung manggas, di ba? O yan na, sagot ko lang yan sa tanong. O ganyan kababa o na pag-iwanan natin, no? Ngayon, ano yung kaligtasan? Ano yung anointing? Magsalita tayo, huwag tayo manahimik. Hindi ko pa alam yan eh. O di alamin mo, magtanong ka. No. Kaya tayo may tanungan, di ba? May tayong outline. Dapat meron na tayong practice na laging nagtutuA. Ano yung nagtutuA? Sinusuyod natin lahat ng mensahe. Yan. Yung ganyan. Dati meron akong kapatiran na tuwang-tuwa sa miniskirt. Nagpo-post ng Yan. Pero hindi ako ganun. Ay hindi, nilagay sa tracks yata. Nilagay sa booklet or tracks na Yung lang talaga, yung itong sleeveless. naka-miniskirt.
Hindi ganyan ako, hindi. Ano sa'yo mo? Mali na yan. Hindi ako ganyan, nasa picture. Mali na yan. Alam ko naman eh. Hindi, umabante ka na lang. Mag-shots ka pa ba o yung wangwang, no? Basta ba eh? Oh, hindi na yan ang wangwang. Brother Francis yan, oh. Picture. Pagiti. Okay na, okay na. So, Ano po yung mga spiritual po na kolorete po natin? kung type and shadow, wala akong maisip ngayon. Pero marami sigurado yan. Yung damit, siyempre may literal na damit, may spiritual na damit. Ang kolorete, ano yan eh, siguro type yan ng ano, ito, persona. Godhead to. Yung saltang persona, ginamit ni Tertullian. Salamat sa picture na. Meron kasi silang drama-drama. So, hindi lang pala Chinese na may drama-drama. Nung panahon sa Greek, may drama-drama sila. Yung mga palabas sa pelikula. Nagsusuot yan ng maskara. So, yung salitang persona, yan ay Latin or Greek word yan ng maskara. Iiba-iba sila ng mukha para pumapel sila ng iba-ibang tao. So, ang pwede natin type dun sa kolorete o yung makeup, hindi pa ka ba nag-graduate sa Hupos Kratos? No? Ano yung Hupos Kratos? Hindi ka pa naging matured na yan. Under robo ka pa lang, no? Na ikaw ay nagpapanggap pa lang. Yan ang isang type. So, ibig sabihin, absuelto yan kasi damadaan tayo dyan eh. Pero yung hindi absuelto, ito. Kaya mo na maging berean, ayaw mo pa maging berean. Ano ka lang, pakitang tao ka lang. Meron, no? Yan. O kaya, ayaw mo umamin sa iyong pagkakamali. Yan. So kasi, kung marunong ka umamin sa iyong pagkakamali, kaya mo aminin na may makeup. So makeup natin, hindi na literal. Kasi naghihingi na ng type si dalaga eh. So, ang type ng makeup o mascara ay yung hindi ka umaamin. Pwede ko na gamitin yung Nico look dyan. Ano? Nico mas malaki. Kasi yan Nico ang ayaw umamin eh. Look, pwede pa umamin yan eh. So ang Berean, yan ang walang makeup. Kasi kaya niya sabihin, may pagkukulang ako, nagkamali ako. Kaya niya sabihin sa ibang tao na may kulang tayo, mas advanced kayo, mas kapos kami, magpapaturo kami, di ba? Dagdag ko na rin yan na hindi naman siguro nakakaya kung aminin natin na sa ministry natin may pagkukulang tayo eh, di ba? Aminin natin na meron tayong pagkakamali, kahinaan, relaxation. Kaya Paano yung nagkukulay ng buhok, Brother Francis? hawig na rin yan. Yung make-up, isahin na natin yan para hindi tayo iisip pa ako ng buhok eh. Kasalanan din yun. Pwede ko siguro idagdag yung may turo and Bible sa buhok, di ba? Magpahaba. Pero pareho lang ang mensahe niya sa make-up. Bakit ka nagpaputol din nag-wig? Yung pakulay ng buhok, una, ang pinaka-basic niya, abot ng iba, influensya na sa libutan yan. No? Yung iba, hindi na masyadong nagigilty sa ganyan. Yung mga churches, yung mga Hillsong churches, hindi na nila masyadong na ano yan eh. So, yung mga oneness ang nakakita niyan. No? So, ano yung type nung spiritual type ng pakulay? Katulad din na makeup. Para kang namamatotot na sa libutan. Nagpapasabay ka sa agos sa libutan. Spiritual, yan ang abot nila, no? Yung type ng spiritual, katulad din na makeup. Ayaw mo yung original mo. Kunwari, itim ang buhok mo, ayaw mo pakita itim. Bakit? So, plastic. Yan yung term na sa libutan, plastic. Pero, sa atin, spiritual lang type ang tinutukoy natin eh. Ayaw natin aminin. Pinaka-basic na lang sa lahat, ayaw natin aminin kung may yung realidad natin. Ang realidad natin, may pagkukulang tayo, may kapalpakan tayo, may nagagawa tayong mali, di ba? May sariling diskarte tayo. Yun. Yan ang isang halimbawa na
maraming sanga-sanga yan. Ang isang sanga niyan, gagawin ko yung gusto ko. Hindi ako sasabay sa pagkadesente. O isang sanga niya, gagawin ko yung gusto ko. Yung pangalawang sanga niya, yung pakitang tao, yung hindi maging honest, maging sincero, maging bere, no? Yung May pangatlo tanong dyan, discern yung demonyo. Yung panahon ba ni Esther na bago siya iharap kay Haring Suero, hindi ba siya minikapan doon o wala ba siya mga colorete doon? Kasi pinapaganon siya eh. Posibleng meron, pero yung mababasa mo sa Bible, hindi pa yan kolore. Posible, pero hindi pa tapos. Ang nakasulat doon, yung in-apply kay Esther, ay mga hindi yan make-up, panglinis ng katawan yan. Kunwari, gatas. Yung meron ding pampaganda na parang papaputi ng kutis, ganyan. In-apply kay Esther yan, no? Ngayon, posible later may make-up, pero later yan. Hindi sa umpisa, hindi yung parting nakasulat na purification. Yung purification, parang naligo yan, pero hindi lang yan ligo eh. Naglagay ng lotion, naglagay ng alcohol, o hindi naman make-up yan eh. Iba pa yun sa make-up. Yung make-up, hindi mo na tatanggalin yan. Okay, lilinisin mo pa yan. E paano yung mga nagsuot ng mga alahas ba direct? Kasi mga queen niya mga yan eh. So, ito yung balanse, laban sa oneness. Ang oneness, totally, lahat ng alahas, kasalanan. Pero ang balanse sa atin, ang tamang gamit ng alahas, hindi ka Christmas tree. No? Pero paano yung alahas sa lumang tipan? Binanggit ni Pastor Villagon sa dati, no? Sa akin, anong tinuturo niya? Alahas yung binigay ni alahas ang binigay ni Eliezer kay Rebecca at saka sa pamilya nun. Seth, So, may hindi tanong. kasalanan ng alahas. Hindi kasalanan ang alahas. Pero ano yung balanse? Ang balanse, huwag ka masyadong lulong sa alahas. So konti lang. Sa oneness, totally wala na. Minsan nagmimilagro pa ang Diyos. Pag tinanggal ang alahas, gumagaling ang sakit. So, faith nila yan. Pero, balanse tayo. Biblical tayo. May yung talata ng oneness, wag sobrang ganyan. Ibig sabihin, wag ka masyadong puno ng alahas. So, posible, ngayon, balik tayo kay Esther. Posibleng may alahas siya, pero napuno din siya ng alahas. Oo. Hello, Sa kulturan Kapatid. noon. Ano, sister? Pero sa panahon natin, di pa ako tapos eh. Sa panahon natin, wag mo gayahin yung literal na reyna. Okay? Wag mo gayahin yung literal na reyna. So, maging modest ka. Yan ang nababasa ng oneness. Kasi sinagad lang nila, kasalanan na lahat ng alahas. Pero hindi ang kasalanan. Diyos po pag-ibig, bakit po siya gumawa ng impyerno para ikapapahamak ng tao? Actually, ang impyerno, hindi yan ang ultimate na kapahamakan. Ang ultimate na kapahamakan, yung tigas ulo natin. So, ang impyerno, panglinis yan ng marurumi. Di ba? Panglinis yan sa mga demonyo. Pangtunaw sa mga demonyo. Pero, kung makikiisa ka sa demonyo, kasalanan mo yan. Ngayon, ang gusto ng Diyos, hindi ka mahatak ng demonyo. Kaya, yung pinapagawa ng Diyos sa atin para makaiwas tayo sa kapahamakan na ibibigay sa demonyo. Okay? So, sana magtanong ka rin sa lahat ng kapatiran. No? Kung di nila naman sagot, ikaw mag-share. So, takutin mo sila, mag-existential question sa kanila. So, ang kapahamakan natin, hindi pa yung impyerno. Ang kapahamakan natin, yung tigas ulo. So, mula mababaw hanggang malalim, yung malalim, yan na yan. Yung mababaw, syempre, yung malilit na mali, napapalo tayo. Pag-ibig ng Diyos. Itong impyerno, pag-ibig din ng Diyos eh. Kasi, kung walang katapusan ng iyong kasalanan, mas malaki utang mo. Pero kung matutunaw ka, mababayaran mo yung utang mo. Ito yung paraan ng Diyos para mabayaran yung utang ng mga demonyo. Okay? Sige.
I hope na ano, sa paksa nating kabanalan, meron tayong kabanalan na daya ng demonyo. Kasi self-righteousness ang tawag diyan. Dapat nalagay. Self-righteousness, dinaya ka ng diablo, ng demonyo na okay ka na. Wala ka nang kailangan. Ano ba yung turo ng kabanalan? Kailangan maging tunay na wala ka nang solve ka na, ayos ka na, na ligtas ka na. Hindi yung dinaya ka lang, pinike ka lang. So, Brother, po ba ng mga Nephilim namatay po sa baha? oo, lahat ng Nephilim. Kasi yung Nephilim ay yan yung bunga ng kasalanan at bunga na ano, Si Goliath po sa panahon po ni David. tapos na yung baha. Pero may lahi lang ng Nephilim. May dugo. Ang tanong, may dugo ba tayo Nephilim? Ano yung sagot mo? Sino po yung Nephilim sa anak ni Noah? Hindi, hindi, by definition ko ng Nephilim, lahat na yan. Bakit? Hybrid na yan eh. Sa version ni Jackson, si Noah hybrid. Sa version ni Gunn, yung asawa ni Noah ang hybrid. Pero, shortcut, tumagos ang dugo ng Nephilim after the flood. Kaya kailangan tayo tubusin ng dugo. Yung intermingling ng blood ng Nephilim or ng serpente dumadaloy sa mga anak. Sino doon sa anak ni Noah? Kasi kung manggagaling sa blood ng babae, parang malabo eh. Sa lalaki to eh. Meron yan. Yan yung nakatagong hiwaga na. Kung yung version ni Ganan tama, na si Noah ay pure, yan ay spoken word revelation na ang babae nakaka-contribute. Balik tayo kay Eva. Si Cain ba may genetics ng tao ni Adan? Meron. Si Cain ba may pag-asa? Meron. So yung kay Cain, isang halimbawa, may akong audio kay Cain, pakinggan yan. Balik na rin natin. Hindi, pareho lang. Si Eva, yung serpente, syempre, yung lalaki, yan yung nagbigay ng male genetic traits. Pero, yung galing sa babae, meron din. Kaya si Cain may pag-asa eh. Doon sa Nephilim, doon sa tao ngayon, kung si Noah ay pure, dugo lang tayo hindi pala pinag-usapan yung spiritual. Kung si Noah ay pure, yung asawa niya hindi pure, yung asawa niya nagbigay din ng characteristics sa mga anak ni Noah. So, yung anak ni Noah, tayo na yan. Tayo na yan. Tayo ba pure o hindi pure? Sa dugo. So, Brother Francis. obviously sa edad, sa sakit, at ikli ng buhay, sa ugali, kasama kasi sa genetics yung ugali. Lalabanan mo yung laman mo, sabi sa Bible, meron yan. O yan ang di naabot ng mga oneness, no? End time lang siguro makakaabot nito. Hello, brother. Yung katawan natin, may dugong, alam nyo na. May dugo ng kasalanan ng serpente. O sige. Kasi how about Mary and Jesus Christ? Ibig sabihin may contribute na genetic si Mary kay Jesus Christ? Magandang tanong to, no? Natalakay na to, na-debate na to sa radyo dati. Kung nakikinig ko sa radyo dati, no? Dati, actually nagulat ako. Akala ko katoliko lang may turo na si Mary may bigay na katangian sa anak. Nagulat ako. Si Andrew pala, Durano nanimala dyan. At ang gulat ko nung nasa radyo ko, hindi pa kay Andrew eh. Bago lang kay Andrew. Yung sa Batista. Nagulat ako, turo pa sa Batista na si Mary nagbigay ng genetic trait sa anak. Ito yung unawa ko eh. Si Kristo, ito biblical na tingin kong unawa, no? Si Kristo katulad ni Adan. Si Kristo katulad ni Adan. Hindi ang pagsubok sa tao, hindi kailangan pure ka o hindi ka pure. Ay, hindi ka pure kaya makasalanan ka. Hindi yan.
Ang iba yung desisyon ng tao sa dugo ng tao. Ito yung soul, di ba? New soul, old soul. Yung decision mo, walang kinalaman sa dugo mo. Kaya nga may pag-asa si Cain eh. So, si Kristo, kahit pure yan, pag tinukso yan, natutukso rin yan. Si Adan nga natukso eh, di ba? O, nag-decide siya kagatin yung tukso. Hindi dahil nadaya siya, no? Alam niyang mali. Di ba? Alam niya mali, sinadya niya. So, yung pagtukso kay Kristo, genuine pa rin yan. Ang dadahilan ng mga naniniwala na si Mary may bigay na human, na genetic trait kay Kristo, ay para matukso si Kristo. Hindi mo kailangan na pure blood para matukso yung sons of God, so the daughters of men. Pure nga yan eh. Si Adan, pure. Yung sons of God, pure. Si Noah, pure. Di ba? Kung si Cain, hindi pure, pero may pag-asa, hindi nakasalalay sa dugo. O yan ang isang di pa naliliwanagan sa end time. No? Nasa decision mo. Yung decision mo, yan yung beyond time. Sa Logos of God, may seed ka na. May God seed ka na. May soul ka na. May new soul ka na. So, balik tayo. Iba yung nasa dugo, iba yung nasa kaluluwa na decision mo. So, magte-technical tayo, magsa-science tayo. Yung debate ko dati sa DWAD, konti lang yata nakikinig noon. Hindi, siguro konti siguro yung nandito sa room ko, konti na lang. Kasi actually hindi nyo naabutan yata yan. Yung DWAD ko, no? So, hinamon ako ng debate nung tumama sa paksa na to. Pero gusto ko na rin banggitin sa inyo, tinuro din ni Pastor Villagonza na, ay kay Pastor Villagonza naman, dahil yung katawan ni Kristo yung kinain ni Mary. O kaya, yung kay Batak, ganoon din, no? So, ito ay purely sabadista na labanan. Sinagot to ni Jackson. Si Jackson may tinatawag na superfetation. Hindi. Ibang topic yan. Si Jackson meron siyang saliksik sa science. Sasabihin ko ngayon, nilagay ni rin ni Jackson sa contender. Ano yan? Ano kayong contender yan? Original sin. Kung mabuksan mo yung contender ni Bar Jackson na original sin, hindi yata original sin. Mga seed of the woman, mga ganyan. Pakita lang yung contender no? Para hanapin nyo sa leksikin nyo. Kung gusto nyo masigurado yung langit nyo, magkaroon kang kauhawan dyan. Yung dugo ng babae, pakita na siguro yung picture ng buntis. Yung baby sa loob. Pakita yung picture dyan. Maganda to pag naipakita eh. Paki-search, Sister Remy, yung baby na pinagbubuntis sa loob. Yung may transparent, yung mga transparent na nakikita mo yung baby, pati yung umbilical cord. Yung dugo ng babae, hindi lumulusot papunta sa baby. Ang lumulusot lang ay yung, sinaliksik ko na rin to dahil sa debate ko sa Batista eh. Ang lumulusot lang yung sustansya. So, pa-search ng picture. Pakita sana. Baby. Yan. Okay. Although, isip ko mas detalye pa. Pero okay na yan. Hindi lumulusot yung dugo ng babae doon sa umbilical cord. So, sinaliksik ito. Pwede nyo saliksikin to. Hinaharang ng umbilical cord yung dugo. Malaki kasi yung molecule ng dugo. Pero yung sustansya, yung mga lumulusot yung sustansya, yung pagkain. Yan. Since wala naman nagtatanong sa katawan ni Kristo, hindi ko tatalakayin yan, no? Pero, yan yung issue kay Pastor Villagonza at kay Batak na ang katawan ni Kristo galing sa lupa, kaya namamatay. Okay, another topic yan. Dito tayo sa paliwanag ko. Si Kristo ay katulad ni Adan. Anong katulad ni Adan? Pure. Kasi ang ihandog mo sa cross, pure. Yung kordero na ihandog mo, hindi dapat pingkaw. Perfect. The best. So yung the best ng Diyos, yan ang hinain niya. Kaya bigay natin the best natin. No? Anak natin handog sa Diyos. So, si Adan ay pure. O pwede may compare yung dalawa. Si Kristo ay pure. Sila ang original na Son of God. Sons of God. Okay, Sons of God, ang hilang iba. Pero yung taong Son of God. Unawain yung only begotten Son of God. Nakatago dyan ang spoken word na paliwanag na pure siya. Kasi katulad niya si Adan na Son of God. Pero siya ang only begotten.
Si Next. Adan hindi begaten. Si Kristo begaten. So nakatagong hiwaga na dyan, spoken word, hidden mystery, progressive revelation, na si Kristo, katulad ni Adan, pure, at walang, at sa science, hindi pumapasok ang dapat ang dugo ng nanay, maliban may sakit, may hindi si Kristo nagmana ng genetic trait ni Mary. Shortcut. Hindi siya nagmana kay Mary kahit dinalang tao ni Mary, no? So, kung ano yung katawan ni Kristo, yan ang katawan ni Adan. Na galing din sa lupa, pero walang bahid ng kasalanan, walang sumpa. Si 17:20, sabi niya, tungkol doon kay Ismael, anak ni Abraham, may pangako ang Diyos doon sa kanyang mga anak. Ang tanong daw niya, sino daw yung mga, sino-sino mga prinsipi yun? Yung nasa Genesis 17:20. Tapos yung pahabol niya, at yung sa 666, kumagaganap ba yun ng literal? At kailan po yun magaganap? Si Ismael, anak din ni Abraham, kaya may konting pangako. Anong konti? Yung pagyayamanin, no? Palalaguin. Kaya mayayaman yung mga Arabo, di ba? Sa langis. Pero spiritual naman kay Isaac. Ano yung spiritual kay Isaac? Ang spiritual kay Isaac, yung yung katotohanan, yung progressive revelation. So yung mga Muslim yung abot ng Muslim parang tulad kay Ismael. May katotohanan din, pero kapos. Yung mga Hudyo, may katotohanan din, kapos. Pero dito sa mga Hudyo, lumabas yung progressive na katotohanan. Francis, pero part yan ng Romans 2:14-15, yung binigay din sa kanilang covenant sa kaligtasan nila. Pero kung comparison lang, comparably, ang Romans 2:14 ginagamit ko yun sa mga hentil na pagano nations na pagano. So hawig lang sa pagano yung mga Muslim, Hudyo kumpara sa Christian na progressive revelation. Ito hindi na ba yung topic nyo kabanalan? Kabanalan din ito, progressive revelation. So, noon, mas angat sila sa iba kasi may one God sila eh. One God, yung gumagamit ng one God eh. Malaking pinag-iba sa Muslim tsaka sa Hudyo, INC. Pero you need progressive revelation. More than one God. How about si Christ? No? So, comparably, pwede mo ihalimbawa sa Romans 2:14-15, yung mga Muslim Hudyo. Actually, marami nga sa kanila yung survivor ng tribulation. Pakita yung tribulation, ha? Survivor ng tribulation na everlasting gospel ang pag-asa nila eh. Okay? Sige. So, yung kanina, 666, tama-tama, nasa tribulation tayo. Meron na yan ngayon. Yan ang Nicolaita lukewarm. 666 yung Nicolaita lukewarm. So, huwag kayo masaktan ha, mga, kung tinatamad kayo, magsikap, mag-assert, parang minamanifest nyo yung 666. So, papunta sa tribulation, iba pa yan. Sige. Kaya tinawag sa isang tao, individual yan eh. Isang tao lang nilagay. Pero actually, lahat ng tao may ng 666, may tatak. Tama. Mula pa kay Cain. Mula pa kay Cain hanggang sa atin, may ano ba tawag doon? May tatak ng 666 kasi ang 666 hindi nakaabot sa 7 sa Diyos. Puro lang ng mundo. Tapos. Puro na ng mundo. Diba ganyan ang isip ni Satanas? Kanya ang mundo. Tama. Yung temporal. So mga kapatid. Iniwan na eternal. Oo. So Barmio, pansinin mo whether kadugo mo o kapatiran. Huwag kayo focus sa mundo. Kasi 666 yan. Anong focus sa mundo? Walang tanong, walang training, walang konsulta, walang assert, walang ampon, lahat wala. Puro libang lang, no? Masakit to ha. Na kumain lang kami sa labas, may 666 na kami. Ganito, unawain nyo.
May puwang ba ang salita ng Diyos sa puso nyo? Kung wala pa, may 666 kayo. Huwag kayo maghintay ng tribulation sa kami 666. Ngayon pa lang, meron na kayo. Anong gagawin ninyo? Magsisi. Maging berean. O ibang tatak na ninyo. Tatak Brother ng Espiritu Francis. Santo na. Bani Francis, may ulitin lang ako. Sige. Sabi ng Panginoon Hesus sa mayaman, ang hirap pumasok ng mayaman sa langit, mas maigi pa yung Kamilyo. Kamilyo butas ng pumasok karayom. sa butas ng karayom. Kasi ang tao matuwain, ang kamilyo masunurin. Kaya sinabi ni Kristo, hindi niya Salamat maiwanan ka lang sa ang mundo, yung mayaman. Oo. So itong yaman, hindi kailangan sobrang yaman kayo ha. Kahit kumita lang kayo sweldo pero wala kayong oras, mas pupunta pa kayo sa bar, pupunta pa kayo sa nature, mas pupunta pa kayo sa pasyalan. Iba, huwag nyo isipin yung 666, mga magnanakaw, mga mandarambong, mga mamamatay tao. Pwedeng 666, religyoso. Pakita kayo ng church. Pakita ng church na lahat ng churches mapakita tapos maiinit yung tao. Umiiyak-iyak pa. Daya sa yung kabanalan na superficial. Ano ba yung tunay na kabanalan, no? Kailangan umeksakto ka sa gusto ng Diyos. Huwag yung sariling diskarte. Kasi merong ginawa kang kalooban ng Diyos pero hindi kumpleto. Kumbaga, pwede na to. Hindi na kailangan yan. O, tignan yan, no? Masakit isipin, no? Yung mga lumuhod na yan, may 666. Posible ba yan? Kasi dinaya. May daya kasi. So, ano yung solusyon sa daya? Ang solusyon sa daya, yan yung tinatawag kong pagkabereyan. Kasi tao tayo, hindi tayo hayop eh. Kung hayop ka, sige. Pero yung ginagawa ng demonyo, hayop tayo. Anong hayop? Huwag ka na umunawa. Diba? Mula pagkabata, lumalago ang tao, ang anak natin, no? Nagkakaisip yan. So, tinitrain yan, tinuturuan yan, maging bereyan. So, pag ikaw ay bereyan, tingnan yung Muslim, nag-suicide bomber. Ibig sabihin, pag hindi ka bereyan, kahit ano na lang sabihin sa'yo eh. Di ba? Nadadaya ka talaga eh. So, pag may nagawa kang tama, huwag ka titigil. Anong 666? Tumigil ka. O ano yan yung sa term ni Barbanam, nagtuldok ka. Ay masakit to ah. May alam akong katotohanan pero yung puso ko nagtuldok lang. Oo, kasi sa mata ng tao mabait ka, matulungin ka, siguradong langit yan. Pero sa mata ng Diyos nagtuldok ka. O maring hindi na nakikita ng ibang tao pero hinahawakan mo pa yung iba maging Nicolaita eh, dinadagdagan mo yung kasalanan mo eh. Huwag ka na maniniwala dyan. Huwag ka na makikinig dyan. Kami lang pakinggan nyo. Huwag, yung taong yan, laban sa propeta yan. No? O, hindi lang ako, pati si Jackson Gunn sinabihan ni Getch. O, so, basta, ang Nicolaita, mark of the beast, bakit? Pwedeng relihiyoso, hindi yan magnanakaw lang. Hindi yan yung, tulisan. Hindi yan hindi yan yung masasama sa mata ng tao. Maaring sa mata ng tao, relihiyoso ka eh. Mabait ka eh. Langit ka eh. Makadiyos ka eh. At hindi ako tumututol na posible sa mata ng ibang tao nagagamit ka ng Diyos. Pero ano ba hinihingi ng Diyos sa'yo? Ang hinihingi ng Diyos sa'yo, wala kang maling trato sa iyong kapatid. Sa lahat, nagbereyan ka na maliban sa isang tao. O welcome mo lahat ng end time. Pero, isa lang ang iwasan mo. 666 yan. Sabi ni Barbanam yan ha. Sabi niya, pag nagtangi ka, kahit isang tao lang itangi mo. May 666 ka na, mark of the beast ka na. May image of the beast ka na. Sa church, marami yan. Hindi, pero
meron akong isang apostoles na dati kong tinuturuan na nakipansin ko sa kanya, parang ginagawa rin niya sa ibang tao yung tinuro ko na pagkaberean na maging mapagpakumbaba siya, na i-welcome niya, pakinggan niya yung iba-ibang end time. Pero tinanggap naman niya sa ibang end time na wag lang ako pakinggan. Kaya kinukot ko si Barbanam kahit kung may kung isang taong tinatangi, hindi naman ako yung tipong nagwawala, iwasan natin na nagwawala, baka masaksak ka. Di ba? Oh. Hindi justified yung pag-iwas Ang justified pag-iwas, kunwari, pagkaharap mo, biglang babarilin. Oh. Ako pwede may justified iwasan na pag tumawag sa akin, tinatakot ako lagi. Parang siga na barumbado na puro na lang galit ang nilalabas. Hindi ko ginaganyan yung apostoles. Bakit ako iwasan? Kasi turo ng ibang end time yan. Hindi yan sa propeta, iwasan yan. O ganun na rin grupo ni Jackson, hindi yan, may aral ng tao yan, aral ng sariling yan. May personal diktador yan, huwag kayo makinig dyan, huwag kayo dumikit dyan. So sabi ni Barbanam, magtangi ka ng isa, meron ka na. Sumaaning sa ibang tao, natupad mo na yung kalooban ng Diyos na maging berean, na pagpakumbaba. Pero meron kang isang tao na ayaw mo, ginawan mo na nga hindi maganda, hindi ka pa marunong umamin. Kulang yung pagkaberean mo. Ano ba yung category mo? Foolish? O sana umabot ka kahit foolish. No? Maging wise. Hindi lang foolish. Foolish maging wise. So, pagiging wise, sa abot ng kaya mo, pag kinakausap ka, huwag ka umiwas. Ayaw mo na mag-reply. Kinakausap ka na maayos. Di ba? Huwag ka umiwas. O, yung mga nagtatampo dyan, kasi may alam ako nagtatampo, ayoko kasama-sabihin. O yan, part yan. Part yan. Kasi, parang sa pelikula ni Star Wars, si Darth Vader, nagsimula sa hatred. O, nagsimula sa fear, saka naging hatred. Parang nag-evolve. O dito, may iniwasan ka, then later, gumawa ka ng kwento, saka nag-evolve yung muhi. O, naranasan ko yan, dati mabait pa sa akin, magalang pa, later, hindi na matiis, talagang umiiwas na. O, nakasimangot na pagkaharap ko. So, ibig sabihin, spirit yun, nag-evolve yung spirit na yan. So, ano yung mark of the beast? Nicolaita. Yung lukewarm, may mababaw na bark. Pero, sabihin natin yung lukewarm, parang image. Yung Nicolaita na mark, no? Matindi yung mark agresibo yan, religyoso yan. Tingin niya, naglilingkod sa Diyos. Sabi ni Kristo, pag pinatay ka nila, sasabihin nila, naglilingkod sila sa Diyos. O parang ganito. Pag umiwas sila, tingin nila paglilingkod sa Diyos yan. Pag sinarado na isip ng tao laban sa'yo, tingin nila paglilingkod sa Diyos yan. Pero baliktad So sana, kabanalan ng pinag-uusapan natin ito yung ultimate, makita niyo to. Kasi pwedeng pasado ka dun sa damit, sa makeup, sa buhok, pero pagdating sa Nicolaita, di ka pasado. Ito yung pinakamahalaga. Ito yung unang-una sa lahat. Ngayon, kung naging berean ka, makukover mo yan. Pati na rin yung damit. Kaya malilit na bagay na yan. Kaya minsan, tinanong ako, inamin ko naman, sinabi ko sa isang kapatid, hindi ako masyado paulit-ulit sa damit kasi ito yung pinakamahalaga. Pag ikaw ay nag-hunger sa word, mabilis mong gawin niya sa buhay mo yan. Okay? Palugay mo yung buhok mo, no? Pag nagsamba ka, ito lang siguro masyadong di na pag-usapan sa atin. Dagdag ko lang to. Kinokopya ko lang sa oneness, inaamin ko, kinokopya ko dyan. Na si Lito lang nagpa-alala sa akin. Nagamit lang siya para mapansin ko yan. So, ito, ganapin natin. Huwag nyo nakalimutan, paalalahan kayo. Pag may service kayo, lahat ng pusod, tanggalin nyo yung pusod. Mula umaga, hapon, gabi. Lahat ng pagtitipon. O kung magluluto ka, saka may pusod ulit. Pero kung bumaba ka na sa baba, para sumali sa kanaog, tanggalin nyo yung pusod, ilugay nyo yan. Makakamit na isang Kristiyano yung mas malalim na kabanalan. Tapos ano po yung kailangan gawin upang maging banal sa harap ng Diyos? So yan pinapaliwanag ko Pero kung punta tayo ng detalye,
Magtanong ka. Yan ang pinakamababaw. Magsimula ka sa pagtatanong. Magpakumbaba. Magkumpara. Yung pagkaberehan nga. Mag-start ka dyan. Ngayon, kung tinatamad ka, wala kang gana, wala kang oras, kuno. No? Yun, iniwalang walang oras eh. Kuno, no? Hindi mo ma-achieve yan. Madadayo pa sarili mo. Kasi pag may ginagawa tayong tama, hindi pa natin naabot yung matured pagkaberehan. Kaya yung pinapagawa ng EA. Tutukan nyo yung EA, no? Hindi yan paglilingkod sa samahan natin or sa evangelism ko or lang o so kahit kanino. Yan ay personal yung kapakinabangan. Yung unang-una personal yung kapakinabangan yan eh. Parang pagkain yan, parang gamot yan, parang paligo yan, parang ehersisyo yan eh. Sarili mong pakinabang yan eh. So yan, kung itutuloy ko yung detalye, yung EA, para makumpleto mo yung pagkaberehan mo. No? So yan yung ultimate. Then, susunod na yung lahat. Kunwari, kailangan ay tuturo mo na sa kababaihan na maghaba ng buhok, huwag magpukulay ng buhok, tanggalin ang pusod pag may service, ganyan. Yan yung ay mabababaw na. Di ba? Masabihin mo kay mama, huwag ka na mag-shorts. Yan. So, ayun, marami, napakarami. Okay, pating LCM, yung klase ng nagkakagusto na ba tayo, inuuna ba natin ng Diyos? Kailangan makonvert ko siya. Hihingi ang tulong. Di ba? So, o kaya, hindi, gusto, ganda-ganda niya. Sa sarilinin ko naliligaw, parang si Elisa, tinaka si Rebecca. Hindi ko na isasubmit. Hindi mo papat. Di ba? Kasama sa kabanalan yan. Lahat ng ginagawa natin, part ng kabanalan yan. So, paano ba tayo magsisimula? Ito, yan. Yung pagtatanong. Kung nakatanong ka na, o yung EA. So, marami rin tatanong sa EA. Hindi ko to nagawa, paano to? Hindi ko alam yung Zilog, paano? Magtanong kayo. May next step yan. Titigil lang kayo magtatanong dahil kinakausap na kayo ng Diyos. Kayo na yung nagtuturo sa iba. Nararamdaman nyo, kinakausap na kayo ng Diyos. It doesn't mean kinakausap kayo ng Diyos, titigil kayo sa pagtatanong. Kahit ako nagtatanong. Pero, maramdaman nyo na may maturity na kayo, nag-accelerate na kayo, may critical mass, may selyado na kayo. Sa Logos, personal po ba or impersonal? At bakit po? Ulitin ko na lang po. I am ang tinutukoy mo. Impersonal. Okay. Impersonal or personal? Ang ibig sabihin ng impersonal, parang dumaan ka pa sa network, no? Whether magulang mo, impersonal, hindi mo pa direkta, hindi ka pa matured berean. Sumusunod ka muna sa utos. Robot ka muna, parang obey first, no? Hindi mo pa naintindihan. Pag sayaming personal, abot mo na yan. Naintindihan mo yan. Revelation sa'yo yan. So, bago, impersonal, hindi pa masyadong abot. Tinutukoy ko yung sa logo, sa Holy Spirit, sa relasyon mo kay Christ, ha? Although yung word na yan, pwede magagamit sa ibang bagay. Sige po. Pwede Sige. po ba yung paliwanag, is yung hindi po connected sa hukom? Meron, ginagamit din saltang impersonal at personal sa ibang bagay. So, English language yan eh. Sinagot ko lang yung may kinalaman sa logo, sa selyo, sa Marco de Bis, sa kabanalan. Mayroong kabanalan dahil sumunod ka sa magulang mo. Pero iba pa yung kabanalan, sumusunod ka sa Diyos. Di ba? Yung magulang mo sa Diyos ang tinutukoy kong kabanalan. Ha? Sumunod ka sa magulang mo sa Diyos at sumunod ka sa Diyos. So, nung baby ka pa, hindi mo pa naintindihan, magulang mo sa Diyos. Pero, nung nag-mature ka, hindi lang magulang sa Diyos, pati sa Diyos. Pwede halimbawa impersonal saka personal.
Marami pang gamit yan. So, hindi ko lang maisa-isa ngayon. Paano po masasanctify ang isang family tapos paano po masasabing sanctified na yung isang family? Makikita mo naman yan kung hindi kayo baguhan, no? Dati, nakasulat sa Bible, novice. Yan ay baguhan. Hindi pa halata. Bakit? Kung baguhan, naunahan na kayo ng sanlibutan. Make-up, kulay buhok, bars, boyfriends, etc. O ngayon, kung matagal na kayo, sabihin, para magtagumpay talaga yan, kailangan ay may reckoning. Pag walang reckoning, parang yung nagtuturo sa driver, isang araw mo lang na-meet, tapos wala na. Tingin mo, mape-perfect, di tsambahan yan. Konti lang magtatagumpay, maraming bangga ng kotse yan. So, ngayon, tinuruan ka sa computer, sa printer, isang beses lang, hindi na inulit-ulit. Wala na reckoning, wala nang exam. Sa school or sa anuman. Ganito rin dito. Kailangan nyo na reckoning. Pag di kayo, bago kayo mawalan ng reckoning, kailangan dumaan muna kayo sa maraming reckoning. Pag di kayo dumaan sa maraming reckoning, may ideya lang kayo, ang hina, walang power, nalilimutan. Ha? So, kasi kung meron kayo sinimulan, kailangan wag maputol. Kahit, di ba sabi ko, kahit sa ibang tao kayo humiling ng tagapaalala, kahit bayaran mo pa yung tagapaalala bigyan mo ng piso, 5 piso, 20 pesos, 50, 1,000. Kahit katulong, yayaan nyo, pwede tagapaalala. Yung presidente nga, may sekretary, may tagapaalala So, kahit hindi kayo nagtanong sa hukom, 6:30, merong ibang nagpapaalala sa inyo. Pero kailan nyo pa rin magtanong? No? May update, may upgrade, may adjustment So, paano mo malaman ang pamilya sanctified na? Veterano na, matagal na. At hindi yung veterano matagal na laktaw-laktaw. Veterano sanay na tuloy-tuloy. Pwedeng konti na lang ang reckoning niya kasi natawid na, nag-graduate na natawid na yung yung pagsasanay. Pag natawid, sanay na yung anak, sanay na yung magulang. Magulang mismo hindi pa sanay. Kahit mag-asawa, kailangan nyo pa ng training. Bilang berian, umamin kayo, kailangan namin ng training. Then mag-enroll kayo, mag-schedule kayo. Kaya tawag kayo, may tao, skinedule ko, araw-araw tawag bago umuwi. O habang umuwi. Nalimutan lang, walang nagpaalala. So, kayo rin. Kunwari, hindi na kayo wala kayong telepono. Although may telepono dyan, wala kayong pantawag, wala kayong schedule kayo na may tagapaalala sa inyo. Kunwari, hilingin nyo kay Yed, kay Remy. 1 PM lang araw-araw para kami ay magising. Kami ay hindi makalimot. Kailangan ng ibang tao mag-ayuda. Yan ang kailangan mong katulungin. Maghingi kayo ng tulong sa mga kapatiran. Taga-recon muna. Okay? Yan ang masasabi ko kung may difficulty. Brother Jose. Sino po yung another verse 25 po? Maliligtas po ba sila? Meron maligtas, merong hindi. Sa progressive revelation natin, spoken word, hidden mystery, hindi lahat ng foolish ay mawala ang foolishness. May foolish na nanatiling foolish hanggang nawala ang virginity. Pero merong foolish na nagsisi sa foolishness naging wise kahit naiwan na sa rapture. Sila yung pinag-uusapan sa end time, yung binanggit ni Barbar na maliligtas. So, ang unawa ng end time, ligtas lahat ng foolish Pero, sa progressive natin, yung foolish na maligtas, magsisisi mo yan bago mamatay. Bago mamatay, aaminin nila nag-Nicolaita sila dati. Kahit yan lang ang pakita nila sa Diyos, no? Mahirap naman buhay sa tribulation Ano po yung mangyayari sa hindi po naligtas? Kaya na sagutin ni Mama Ate yan. Tanungin mo sila, Hindi ko na sasagutin yun. Very basic yan Kahit subukan mo rin mag 2A, pero magtanong ka sa mama, ate mo,
Then magtanong ka sa kapatiran. Pag hindi nagre-reply yung 2A, lista mo rin. Okay? Sige. Paano natin malalaman na may kabanalan na isang manggagawa kung hindi naman nakikita sa kanyang mga gawa? Kasi karamihan ng iba na nagsasabi na namumuna lang sila ng yung lang sila nag-aano sa iba pero hindi nakikita sa kanila yung sinasabi nila naman labag naman sa kumbaga iba sa kanilang ginagawa. Pwede mo siya pakitaan, paliwanagan kung berean siya. Kung di siya berean, ayaw niya, wag mo pilitin. Pero, nilagay siya ng Diyos dyan para ikaw ang makinabang. Porque ba hindi niya nagawa yung tinuturo niya, yung turo niya, wag na hindi. Ito yung mali ng mundo, no? Daya na rin ng demonyo. Si Jimmy Swaggart. Maraming tinuro si Jimmy Swaggart na totoo. Pero nagkasala si Jimmy Swaggart Ang galing ng buong mundo magbutas. Gagamitin nila dahilan yan para hindi totoong tinuturo niya. So pagsubok yan. Bakit pagsubok yan? Pagsubok yan kasi yung mga hindi umiibig sa Diyos, ang titignan lang yung kasalanan ng manggagawa. Di ba? Ang titignan lang yung kasalanan ng manggagawa. Pero ang Berean, maaawa pa nga siya dun kung kaya niya tulungan niya Kukunin niya yung katotohanan. Yung personal mo na. Hindi mo na yung sa manggagawa. Ikaw, na nakita mo yung mali ng manggagawa, ibig ba sabihin lahat ng tinuro niya mali? Lahat yung tinuro niya tama, ignore mo na. Ganyan ang daya ng diablo at hindi lang yan nangyari kay Jimmy Swaggart. Ginamit na rin sa iba-iba yan, kahit sa akin, no, na may maling aral yan. Kahit pa tama yung paliwanag niya, iwasan na natin. Nakuha mo? Ang description diyan sa masarap na cake, may nakasingit na isang butil na tae. So, sabi sa akin nung na-recruit ng level, kasama ko level 1, dahil pinaatin ko kasi kay Bong Tiyon, sabi sa akin, kakainin mo pa ba yung cake? Ganyan ang katuwiran nila sa kasamahan ko yan dati. Di buong end time na, buong mga denominasyon na, yung mga hindi pa matured, hindi pa nakikita ano yung Nicolaita, no? Ano yung pagkabere yan? Basta may mali siya, huwag nyo na pakinggan. Kahit na may patama pa siyang paliwanag. Daya na lang yan. Tingin nila daya kung may tama siya kasi may mali siya. O ba makamakain nyo yung mali kahit gabuti lang yan. Ano ba yung bere yan? Ang bere yan, sinasala mo yung tama at mali. O lumalabas, sila lang yung tama, sila lang yung walang mali. Di ba? Hindi na to nagkasala Hindi na to yung gumawa ng kapalpakan or pagkukulang. Ang pinag-usapan na natin, may isang aspeto siya mali. Iiwasan ka na. O, hahatulan na lahat na sinabi mo. Huwag ka na dyan, dito ka na. Yung kampi-kampi? O yan ang alam nilang paglilingkod sa Diyos. Ang pagsasala ng tama sa mali, bawat paksa yan. Yan ang tunay na kabanalan. Hindi banal, kunwari lang banal, yung nagninikolaita. Mas banal yung berean. Bakit? Yung hatol mo sa tao, eksakto. Yan ang mali mo, yan ang tama mo. Kaya mo kunin yung tama, yan ang banal. O punta tayo sa mga manggagawa na nagkamali, na pumalpak o Kung ang puso mo, idadahilan mo yung pagkakabagsak niya para hindi na maliin na lahat, para kang sanlibutan sa diablo. Nadaya ka ng diablo. No? So, pero kung meron kang awa, no? Pinagpe-pray mo siya na siya ay kaya kung kaya mo siyang abutin, kausapin, tulungan, turuan na maayos,
Yan ang tama. Medyo meron kang malasakit, bereyan ka. Ngayon, hindi ka sweeping condemnation lahat ng turo. Kinukuha mo yung tama. Kinukuha mo yung tama. Di ba? So, isang magandang halimbawa. Francis, yung natisod daw, yung katitisuran. Yun nga part to ng pagsubok Yung Sa laman tanong natin, ko. hahanapin ba yung katisuran o hahanapin yung sagot? Ang natitisod, may tanong yan. Bakit, Panginoon? Di ba? O di, yung tanong, itagos mo sa iba. Siyempre, may sasagot na mali. Oo, kasi iwasan mo yan kasi maling aral yan Yung iba naman, hindi. Meron din siguro nagpapaliwanag katulad ko. No? So, kung ikaw Berean, matitimbang mo yan. Hindi ka dapat matisod kung may nakita kang kapalpakan sa ibang tao. Kasi yan ang pagsubok ng Diyos sa'yo. Pagsubok ng Diyos sa'yo yan na kaya mong ang Berean kasi hindi na tao tinitignan mo Ang tinitignan mo na Diyos, si Kristo, yung Holy Spirit, no? Yung salita ng Diyos. So, kung nagkamali siya sa isang aspeto, katulad ng isda, may tinik at buto. Kinukuha mo yung laman, tinatapon mo yung buto. Kaya mo na kumain ng isda, hindi mo na ng lamang kati, hindi lang tinapay. Siyempre, tinapay, diretso, kagat na yun. Yung isda, kailangan mo pa salain wala pang, So, ipagkain ng isda. Okay. Salamat sa tanong. Ang hukom kasi, matagal na itong mensahe sa atin. Kumbaga may mga kabataan tayo na parang wala pa ako nakikita ang graduate na kabataan. Kumbaga, lalo yung tumitikas yung puso nila. Alam naman natin na yung hukom mayroon siyang 5 kategory. Una dyan yung doctrine. At nakikita ko na mayroong maging masipag, nagpapatuloy, pero hindi kabataan. Ito yung mga dati na nagsusumikap na nakikinig sa gabi sa mga doktrina mo. Kaya medyo abot nila yung pagdating sa mensahe na medyo matitigas. Kumbaga, labanan ng laman. Pero yung ibang mga kabataan, hindi nila abot kasi yung doktrina, hindi talaga nila napupulido. Kumbaga, ang dating nila sa'yo, turo ng tao yan. Turo ni Brother Francis yan. Kasi pagdating sa doktrina, hindi pa nila napupulido. Yun ang tingin ko, Brother pa. Okay. Huwag natin walain na may detractor ako bago sila nagganyan. Para espiritu rin yan. Kahit yan di yan direktang kausap, kaya tatalo na ng espiritu yan So, kung meron detractor na nagsisira ng ng reputasyon ko, very attractive yan sa mga magninikulayta at lukewarm. Kasi excuse nila yan para hindi magpa-train Ngayon mga magulang, mayroon din kayong sagutin dyan kasi meron kayong papel. It doesn't matter kung naniwala sila o hindi. Obedience sa inyo, dapat ginamit niyan. Yung respect sa inyo. No? So, alam mo na yung history, Bar Jose, na kahit hindi direktang kausap bawat isa, may dumating na sa Tagalog, pag nalimutan ko yung Tagalog yan parang backslide to, backslide. Ang ibig sa Tagalog ay pag wala pang maisip, apostado. Ganito yung nangyari. Kung graduate ang pag-usapan, may nakakagawa ng tama. Dati hindi ngayon, dati. Ang problema, pagdating ng unos, may salanta. Pagsubok na rin ng Diyos yan, nadala. So pwedeng, kung sabihin, maraming magulang, kasama ka na, brothers hindi mo naman sinasadya Nasa kamay rin ng ibang tao yan. Kasi may nagtuturo sa inyong pastor dati.
So naalala mo yan, di ba? May nagba-Bible study sa inyo. Dumaan yan sa mga kamay ng pastor. So yung training nyo, dumaan, kumbaga, nasa kamay nila kung isasala nila eh. Nasa kamay nila kung ihaharang nila eh. Di ba? So dati may konting pagsanga-ayon, tapos later nabubulungan na, hinaharang na. So 20 years ang nawala. No? So yung 20 years na yan, mahirapan kayo. Kasi ang nakasanayan nyo, traditional. Kung ngayon, mas malaki ang pagkakataon dahil sa online. Dahil nung wala pang online, parang ang puso ninyo ay pambata yan. Hindi ako atin dyan. Aatin ako sa ibang kabilang church para malalim pinag-usapan. No? So, yan ang na-develop. Yan ang na-develop. Nung umpisa, papunta na yan. Kaso, pag may kumokontra, kahit patago pa yung kontra, hindi nyo mararamdaman yung alarma. So, unawain nyo na lang to. Kunwari, lamanan mo na lang laman mo kasi ang nakasanayan mo, yan nagpapahirap sa iyo. So, hindi lang kabataan, sila ay collateral damage na lang eh. Bakit collateral damage? Ito nga lang tanong ba, Dep? Pag ang magulang ay hindi na nadala sa hindi ganyang katigas ang kabataan. Okay? O sige. Napapansin ko kasi sa minister meeting, mga kwento niya pa dati na pag minister meeting talaga nang titirahan kayo. Pinapahiya yung tao. Nakikita ko kasi parang yung espiritu na yan nadadala hanggang sa akin lang to, no? Opinion ko lang naman to eh. Maging dito sa hukom, di ba, Father Francis, para yung espiritu parang andun. Di ba? Kasi may mensahe naman tayo na kailangan ipapahiya yung espiritu eh. Pero may kanya-kanya tayong label kasi eh. Kaya nga may kanya-kanyang gift na ibinigay ang Diyos eh. Kasi hindi naman agad-agad magpapantayan eh. Yun ba ay dapat na gawin kasi may mga tao talaga na yung label mo hindi pa nila abot. Dapat magawin yun na parang papahiya mo. Sige. So, kasi sa minister meeting, ayaw mo rin ng ganun, di ba? Yung iba, ayaw din nila. Yung ginawa sa akin sa Quiapo, patunay lang na may mga bagay hindi pa sila abot. No? So, kailangan tayo umabante. Ngayon, pag wala naman ako sa minister meeting, hindi naman sila nagtitira. Ako lang yung pinag-iinita nila. Okay? So, ganito. Kung magkakaiba sila ng unawa, kung may nangyayari man, siguro paminsan-minsan may nangyari. Pero maraming ministerial meeting, di sila, kailangan absent lang ako doon. So, magalang sila sa isa't isa kahit iba yung unawa. No? Ganyan. Minsan naranasan ko rin, to be fair, may kaunting manggagawa ako na encounter na hindi kasing lala nung ginawa sa akin. Pero may Nicolaita man, hindi lang halata. No? Mabait lang. Ibig sabihin, mas matured sila kumpara sa iba. Minsan may nakita akong manggagawa, sumasang-ayon sa akin eh. Nahawa na lang sa pangkaramihan na para sabihin mali ako. Pero nung umpisa, sumasang-ayon. Papangalanan ko yung dalawang manggagawa na yan. Yung unang, kumbaga wala pang rinig na bulong laban sa akin, pero tumatango pag may pinapaliwanag akong tama. Yung dalawang manggagawa na tumatango sa akin pag nagpapaliwanag ako, si Ray Soriano at si Ron Milievo. Hindi ko tinataas na all the way perfect na lahat or brilliant. Pero yung parting yan, yung tumango, ibig sabihin, wala pang maalis ang utak. Wala pang negative na isip yung utak. Yung iba, syempre, meron ng tanim, kay Jackson yan, ganyan. So may dumi na isip. Pero ito, let's say, may ideya siya, pero hindi pa nila kinagat yan. Pag may sinabi yung tama, tatango pa. Di ba? So hindi natin pwedeng lahatin. Na lahat yan. Pero pwede natin aminin, lahat halos ganyan.
Ibig sabihin, may mga level, sa mga level, meron mang hindi pa abot yan, kaya kailangan kang tirahin para paglilingkod sa Diyos yan. May tamang tira, may tamang pagbabali, may tamang pagpapamali. Pero bantayan mo yung, ano ba yung pagkabere yan? Bantayan mo sa natin sarili natin, inuunawa ba natin tao? Kasi pwede mo pamalian yung tao na may pag-ibig. Pwede mo pamalian ng tao na may muhi. Di ba? Oh. Eto, kaya kayo nahirapan na halos na lahat ng dating pastor ay talagang may ginamit na taga-atin para i-recruit yung lahat para maging nasa image and likeness ng ibang end time. Ni Ruel, no? Particularly. So kailangan nyo na lang, anong gagawa natin? Ang kailangan nyo, alamin yung history at mag-overcome ka. Paano ka mag-overcome? Uy, nadaya kami ng 20 years kasi hindi talaga itinagos sa amin ng kumpleto. No? Kaya kailangan ako humabol. O individual na to, humabol na tayo. Yan. Kasi dahil naman natin nasanay sa tax, nasanay sa sa walang disiplina, labanan natin kasi binigyan ko kayo ng pangkumpara lang eh. Oh, kasing higpit ba ako sa spiritual doon sa trabaho ko at pag-aaral ng anak ko? Kung hindi pa, iaangat ko pa. Ito ba nalilimutan ko? Pero yan, hindi ko nalilimutan. Oh. Ay, kailangan. Ano yung technique? Turuan technique, planning adjustment. Oh, alarm. May cellphone, may alarm na nag-remind tuwing uuwi. Ganyan. 8 o'clock umuwi, 9 o'clock umuwi. Ay, iriring ko to every 8 or 9. Na magsasalita. Tawa. Kailangan tumawag ka na ngayon. O, ganyan. Nalimutan mo tumawag. Ganyan. O. Mga adjustment ba? Kailangan natin yan kasi kailangan natin overcome yung nakasanayan na laman natin. Malilimutin tayo. Minsan tinatamad tayo. No? Hindi tayo na-alarma. Kailangan umiyak tayo, magbuksan na mata natin. Kasi itong spirit ng Laodicea, malala yan ngayon, no? So kailangan maka-overcome tayo diyan. Saan to galing? Siyempre galing yan, tagos mana-mana na. So ang tao nakakahawa ang tao na maging Nicolaita ka. Nakakahawa ang tao maging lukewarm ka. Yung magulang nakakahawa rin sa anak yan. So kailangan makita natin yan. Meron ba tayong relaxation? Pakita natin na tayo ay hindi relax, lumalaban tayo. Kaya pag nag-utos tayo, mas malakas ang power. Kasi kung nangihina tayo, nag-utos tayo, hindi ginawa ng anak natin, talo, parang gusto natin kalimutan na lang eh. Wala na magagawa, malalaki na sila, di ba? So, wag ka patalo sa kaaway, daya ng kaaway, wala ka nang magagawa. Parang si Judas. Wala ka ng pag-asa, magpakamatay ka na lang. Kahit hindi kayo literal nagpakamatay, parang pakamatay ni Judas yan. Ay, suko na ako. Yan, pakamatay ni Judas yan. Yung suko ka na. So, huwag ka susuko. Sabi sa Bible, faith, hope, and love. Yung hope, ibig sabihin, huwag ka susuko. May pag-asa pa, habang buhay pa. Yung suko, daya ng kaawayan. Makabanalan tayo, ha? Kasi maaaring hindi tayo backslider na suko na manlalasing. Nagtatrabaho tayo, umatay pa tayong church. Pero sumuko tayo sa hukom. Sumuko tayo sa assignment. Sumuko tayo sa gagawin. Kung ba may frontline atras lang muna ako para pahinga muna. Huwag mo bitawan yung frontline. Huwag mo ibigay sa kaaway yung frontline. Diba? O sige, nahirapan ako pero hindi ko bibitawan ng frontline. O sige, JP. Ako po may tanong po. Tanong ko po, kaiba nung gumagawa ka para makuha mo yung awa ng Diyos or yung parehong tama yan. Pero kung nakuha mo na yung blessing sa Diyos at gumagawa ka, mas berian yan. Mas berian yan. Baka kaligtasan. Kaya baka JP, anong pagkakaiba na gumagawa ka para maligtas? Ito paliwanag ng mga Baptist. Gumagawa ka dahil sa ikaw ay ligtas na. Oo. So ganito, ito paliwanag ng mga churches ng nagtuturo ng grace,
predestination, yung predestination, eternal secret, iba. Mostly grace, no? Hindi ka gumagawa para maligtas. Gumagawa ka kasi ligtas ka na. Narinig mo na yan, JP? Pero hawig lang yan sa tanong mo eh. Yung iba, gumagawa ka para maawaan dahil Yan yung makakuha ibig ng awa. sabihin. Oo. Yung isa, gumagawa dahil nakakuha ka na ng awa. O, dahil sa Pero- kinahabagan ka na, kinawaan ka na ng Diyos kaya ka gumagawa. Parang ganun ang ibig niyang sabihin. Tapos na, naligtas ka na, kaya ka gumagawa. Utang na loob mo na lang yung paggawa mo. Utang na loob na lang yung paggawa mo. O magandang tanong to, no? At magandang paksa to sa kabanalan. Naku, mas Pangalawang kumpleto tanong, kung brother. Tagalog nila. Lampas na yung oras eh. Sandali, di pa ako tapos. Gusto ko to yung detalye. Sana nga maisama to bukas eh. Kaya mo ba idagdag sa outline yung English na grace, no? Teka. Grace, works. Grace versus works. Pakidagdag lang yan. Sister Remy. Sa English, no? At kailangan ko to i-detalye at sayang itong paksa na to. Pasensya muna sa overtime, ha? Pero sa bahay nyo, kung ginagawa nyo to, yan ang tunay na piging. Bisa hindi kayo inaantok kasi ang sarap makipag-sharing. Paano kung pamilya mo, di ba? Yan ang perfect na family. Okay. Ang turo ng mga grace churches, hindi sa iyong gawa ka naligtas, kundi sa biyaya ng Diyos. So kaya ka gumagawa works, no? Works of faith, no? Dahil ligtas ka na. Okay, maganda yung paliwanag. Pero kulang yan. Mali ba yung gumawa ka para makatanggap ng awa? Hindi yan rin yan mali. Sa kanila, minamali nila yan. Wala kang magagawa para maligtas ka. No? So, galing kay Luther, galing kay Paul, na hindi ka naligtas ng gawa. Anong tinutukoy ni Paul? Yan yung lumang gawa eh. Lumang gawa. Yan ang walang detalye sila. Yung lumang gawa, yan yung lumang revelation, yung abot mo sa dati. Kailangan mo i-upgrade ang revelation mo. Kailangan mo i-update ang revelation mo. Pag na-update mo, na-upgrade mo, naging present truth ka, then kung ano yung pinapagawa ng Diyos, tatanggap ka ng grace. So yung binibira ni Pablo na hindi ka naligtas ng gawa, yung lumang gawa. So hindi naintindihan ng denomination yan. Lahat na nila yan eh. Lahat ng klaseng gawa eh. So lalabas, wala kang ginawa, niligtas ka na, at nung niligtas ka, saka ka gumawa. Magandang pakinggan pero hindi laging ganyan. Kasi biblical din na may gawa ng kaligtasan. May gawa para maligtas. May gawa ng bagong tipan. May obedience. Diba? So, ang tamang paliwanag, ang balanse paliwanag, parehong totoo yan. Gumawa ka kasi gusto mo masunod yung kalooban ng Diyos. Gusto mo rin maligtas, no? Kailangan ang gawa mo, hindi yung mali, kapos na gawa, yung lumang gawa. Okay? Yung eksaktong pinapagawa ng Diyos sa iyong panahon. Ano naman yung kabila? Gumagawa ka kasi ligtas ka na. Tama rin yan. O, part ng, lumago ka, o nag-mature ka. Part ng kabanalan yan, ha? Hindi ko kailangan... O, sige. Kaya ka ligtas kasi nakita ng Diyos na gagawa ka talaga. Iba pa yan. Iba, predestination naman yan, no? Iba-ibang aspeto, hindi ko naman mailahat to eh. So, pinapakita ko lang yung paano mo i-connecta yung isa sa isa. Oo nga, tama. So, tama. Yung gawa bago maligtas, bago maligtas, parang training yan, no? Pero yung graduate ka na, ligtas ka na, gumagawa ka pa, mabangong samyo yan. Mabangong samyo ba yung hindi ka paligtas, gumagawa ka? Mabangong samyo rin sa Diyos yan. Mula hindi ka paligtas hanggang ligtas ka, lahat yan mabangong samyo. Yan yung tinatawag natin progressive revelation. Pag hindi tayo umaabante, ayan ang masaklap. Nadadaya tayo. Ligtas ka na, wala ka nang gagawin. Tamad na yung mga tao. Pag yan ang paliwanag mo, katulad ng mga denomination na grace, yan na nga, tamad. Walang gagawin. Kailangan ko pa ba mag-ihi? Kailangan ko pa magtuldo? Kailangan ko ba maghababo? Ligtas na ako eh. Sige, gagawa ko. Ang nangyari sa atin, gawa ng konti. Kung ano lang gusto natin gawin.
O, yan ang mali. Hindi yung gusto lang natin gawin. Ang tamang paliwanag dyan, inuunawa ng Diyos kung nagsisikap ka. Alam ng Diyos kung nagsisikap ka o hindi ka nagsisikap o sinasadya mo maging tamad. Nakasulat din sa Bible yan, nire-rebuke din yung mga